Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Sir Ronald Berbosidad at gay na rin kay Small Collabs. Salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking membership sa aking YouTube channel na Pinoy Viral Sports. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yang pindutin at makakapasok na nga kayo sa aking membership. At ang aking membership nga ay merong 3 level. At una na nga dyan, ang loyal subscribers at kayo na rin ang amazing subscribers at ang panghuli ang fantastic subscribers. Once nga nagpa-member kayo ay automatic sa mga benefits at gayon na rin ay priority kayo sa mga shoutout. Pag-usapan muna nga natin sila kay Renz Abando at kung ano na nga ba ang lagay niya ngayon matapos nga ang kanyang pagpapahinga sa paglalaro sa KBL. Dahil kung atin ngang babalikan, ito ngang si Lakay ay na-injury at nagkaroon nga ng problema ang kanyang likod matapos nga siyang itulak sa ere ng import ng kanilang nakalaban, kaya naman si Lakay ay napilitang magpahinga muna. Ngunit ang good news naman, eto nga si Lakay at muli na nagbabalik sa KBL at meron nga siyang bagong latest upload sa kanyang Instagram at dito nga makikita natin itong si Lakay ay mukhang merong commercial o meron nga siyang pinopromote na isang produkto at makikita natin na active na ulit si Lakay at malakas na ulit tumalon. Ngunit hanggang sa ngayon ay alalay pa rin siya dahil hindi pa nga masyadong magaling ang kanyang likod. Kumbaga nagpapakondisyon muli si Lakay na muling makabalik sa kanyang kupunan na anyang KGC sa KBL. At marami naman ang nagtatanong patungkol nga dito kay Renz Abando, kay Lakay, kung bakit hindi nga ba siya kinall up ni Coach Tim Cone para nga sa Gilas Pilipinas Final 12 roster na gagamitin sa FIBA Asia Cup at kaya na rin sa Olympic qualifiers. Well, ang sagot nga dyan ay si Lakay o si Renz Abando nga ay naka-reserve. Ibig sabihin, anytime ay pwede siyang ipatawag ni Coach Tim Cone sa first window o kaya naman sa second window ng mga laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers at pwede rin maglaro si Lakay sa Olympic qualifiers dahil alam nga ni Coach Tim Cone na nagpapagaling pa lang si Lakay, kaya naman hindi niya pa to maaasahan sa Gilas Pilipinas. Ang sabi nga ni Renz Abando, can wait to get back on the court again. So ibig sabihin kahit itong si Renz ay gustong-gusto na rin maglaro sa Gilas Pilipinas. At dumako naman tayo sa Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat na itong Gilas Pilipinas ay nalalapit na nga ang kanilang unang laban sa Olympic qualifiers kontra nga sa Hong Kong sa February 22. Kaya naman nung nandito pa sila sa Pilipinas sa kanilang final practice na ginanap sa may PhilSports Arena, talaga namang ipinakita nila sa mga Gilas fans ang ginawang progreso sa kanila o ang mga tinuro sa kanila ni Coach Tim Cone. Hindi na nga gaya ng dati na nakasanayan ng Gilas Pilipinas under Coach Chot Reyes yung dribble drive. Sa ngayon nga ay wala na ngang dribble drive dahil bagong sistema na nga ang inilatag ni Coach Tim Cone na talaga namang gustong-gusto ng mga Gilas players at mababakas naman sa kanila na gustong-gusto nila yung pinapagawa sa kanila ni Coach Tim Cone na bagong sistema. At talaga namang masasabi nating effective talaga yan dahil alam natin isang tactician si Coach Tim Cone at marami na nga ang beses niyang nagamit ang kanyang mga sistema sa Barangay Ginebra at paniguradong na-apply niya rin dito sa Gilas Pilipinas. Ngunit ang Gilas Pilipinas nga ay hindi pwedeng magpakampante kahit na sabihin na nating yamado sila. Halimbawa na lamang dito sa Hong Kong sa kanilang unang laban sa February 22. May home court advantage nga dito ang Hong Kong dahil sa Hong Kong nga gaganapin at nasa Hong Kong na nga ang Gilas Pilipinas. Kahit na sabihin na nating underdog ang mga ito ay hindi pa rin pwedeng magpakumpiyansa ang Gilas Pilipinas dahil bilog nga ang bola. At bukod pa doon, ito ngang mga Hong Kong players na ito ay ganado dahil ang kanilang big boss sa kanilang national team sa Hong Kong o yung humahawak sa Hong Kong National Men's Basketball ay meron niyang ipinangako at meron niyang sinabi dito sa mga players ng Hong Kong. Kaya naman expected na nagaganahan talaga sila kapag nakaharap na nga nila ang Gilas Pilipinas. Ang sabi kasi ng kanilang pinaka-chairman sa national basketball team ng Hong Kong na si Norman Chan, nangangako nga siya na siya daw ang bahala sa mga medical bills at babayaran niya raw yung mga players once na meron niyang na-injury at bukod pa doon ay meron pa siyang ibibigay na mga incentive. Kaya naman ganado talaga ang mga players ng Hong Kong. At ay na rin nga yan sa naging report ng Morning Post ng China. Dito nga sinasabi nga daw ng
boss ng Hong Kong Basketball na siya daw ang magbabayad ng mga medical bills once na ma-injured ang mga players. At inamin naman niya yung mga players nga na pinadala niya o yung mga players na binuo niya ay hindi nga ganun kasolid o masasabi nating mahina lang talaga dahil yung mga star player nga daw na dapat gagamitin ng Hong Kong ay hindi nga daw available, at nabanggit niya nga dito ang laban ng Pilipinas at gayon na rin ang laban nila sa New Zealand. Kaya naman pilit niya nga minomotivate ang kanyang mga players kahit na alam niyang sobrang underdog talaga at malakas talaga ang Gilas Pilipinas at maliit lang ang tsansang manalo. Ang sabi pa nga niya rito, yung chairman ng Hong Kong, nagpupumilit daw siya maghanap ng pondo upang masiguro yung mga insurance ng mga players at gayon na rin yung mga hospital bills o mga medical bills ay sasagutin niya in case na merong ma-injury. Kaya naman itong si Coach Tim Cone ay hindi nga nagpapakampante dahil alam niyang bilog ang bola. Kaya naman dito nga makikita natin na talaga namang todo-todo ang ginagawa niyang mga pangaral o mga instruction sa Gilas Pilipinas. Kahit ka alam nilang yamadong-yamado sila sa Hong Kong ay todo pa rin ang ibinibigay na instruction ni Coach Tim Cone at hindi niya nga minamaliit ang mga makakalaban ng Gilas Pilipinas. At sa ibang balita naman, ito nga si Tony Bishop na tumulong sa Barangay Ginebra o pansamantalang pumalit kay Justin Brownlee sa Commissioner's Cup, na alam naman natin na magaling talaga o maganda ang ipinakita ni Tony Bishop sa Barangay Ginebra dahil nagawa niya nga na maipasok sa semifinals ang Barangay Ginebra kahit nga kinapos pa bandang dulo ay maganda pa rin at full effort pa rin ang kanyang ipinakita sa Barangay Ginebra. At matapos nga ang serbisyo ni Tony Bishop sa Barangay Ginebra, eto na nga at bumalik na siya sa kanyang bansa sa Panama upang sumali sa AmeriCup qualifiers. Tutulungan nga ni Tony Bishop ang kanyang kupunan na Panama upang makapasok sa AmeriCup 2025, kaya naman todo-todo ang iginagawang effort ni Tony Bishop sa kanyang kupunan para sa AmeriCup qualifiers. At kung sakali man na muling kailanganin si Tony Bishop sa PBA, kung kayo naman ang tatanungin, bukod sa Barangay Ginebra, saan kaya maganda na team pumunta si Tony Bishop sa PBA? At bago pala umalis si Tony Bishop sa Pilipinas ay meron pala siyang iniwang mensahe sa lahat ng Barangay Ginebra fans na nagmahal sa kanya. At ito nga yung sinabi ni Tony Bishop.